صنعا. Say, shall we tell you the greatest losers in respect of their deeds? Those whose efforts have been wasted in this life while they thought that they were acquiring good by their deeds. Surah Al-Kahf, chapter 18, verse 103, 104. Ang mga nilikha ng Allah at ang iba't ibang pamamaraan ng kanyang paglikha sa kanila, na kahit gaano kahigit ang pamamaraan ng paglikha sa kanila ay hindi sila masamba. Ang kauna-unahang nilikha ng Allah na tao ay si Adan. Siya ay nilikha ng tuwiran. Mismo ang Allah ang lumikha sa kanya at ihininga niya ang espiritu kay Adan. Mismo siya ang naghinga ng kanyang espiritu kay Adan. Walang tagapamagitan na sinuman. Walang babae o lalaking pinagmulan. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. And remember, when your Lord said to the angels, truly I'm going to create a man from a clay. Surah Sad, chapter 38, verse 71. Subalit kahit ganito ang uri ng pamamaraan ng paglikha kay Adan, kailanman ay hindi natin siya itinuring na anak ng Allah sa literal na kahulugan. Hindi natin siya sinamba at inihanay bilang kapantay ng Allah at hindi sumaki sa ating kaisipan na siya ay kabahagi ng Allah. At mula sa isang pares na lalaking ito na si Adan, ay lumikha ang Allah ng isang babae na walang babaeng pinagmulan at ito ay si Iba. Walang namagitan na pagtatali, walang similyang pinagsama. Si Iba ay nagmula sa bahagi ng isang lalaki na si Adan na walang babaeng pinagmulan. Lumikha ang Allah ng isang babae mula sa isang lalaki na walang babaeng pinagmulan. Bukod tangi ang paglikha sa kanila, hindi sila nagmula sa sinapupunan ng isang ina at nanatili rito ng ilang panahon. Pagkatapos ay iniluwal at unti-unting lumaki. Sila ay nilikha kaagad ng isang ganap na lalaki at babae. Gayunpaman, kailanman ay hindi sumagi sa ating isipan na ituring silang mga anak ng nag-iisang tunay at tanging lumikha. Hindi natin sila inihanay bilang kapantay o kabahagi ng Allah. Ni hindi natin sila sinamba, ganito man kataas ang uri ng pagkalikha sa kanila. At mula sa paris na lalaki na si Adan, at sa isang paris na babae na si Eva, ay nagmula tayo. Tayo ay nagmula sa isang paris na babae at isang paris na lalaki. Kahit na sa pamamaraan ng siyensa, kinakailangang magsama pa rin ang patak ng similya ng babae at lalaki. Gayunpaman, itinuring nating pangkaraniwan lamang ang paglikha sa atin. Subalit sa katotohanan, ang paglikha ng Allah sa lahat ng bagay ay magkakatulad. Sa pamagitan lamang ng pag-aatas na kun fayakun, mangyari at ito ay mangyayari. Maging at ito ay nagiging. Be and it is. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Mula sa atin, ang Allah ay pumili ng isang birhen na babae na nagmula sa kanya ang isang batang sanggol na walang lalaking pinagmulan. Si Jesus ay nagmula sa sinapupunan ng isang birhen na babae na si Birheng Maria na walang lalaking pinagmulan. Lumabas sa isang batang sanggol at unti-unting lumaki. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. And she, Mary, said, O my Lord, how shall I have a son when no man has touched me? He said, So it will be. For Allah creates what He wills. When He has decreed something, He says to it, Be, and it is. Surah Al Imran, chapter 3,
verse 47. Ito ang pamamaraan ng paglikha ng Allah. Ang Allah ay lumikha ng tao sa apat na pamamaraan. Lumikha siya ng tao na walang ama at walang ina, at ito ay si Adan. At lumikha rin siya ng tao mula sa ama na walang ina, at ito ay si Eva. At lumikha rin siya ng tao na mayroong ama at ina, at iyan ay ikaw, ako, at tayong lahat. Ang mga Hudyo, bago dumating si Jesus, sinasabi nila na ang Allah ay hindi makakalikha ng ikaapat na pamamaraan. Kung kaya, bilang isang uri ng paghamon sa kanila at sa lahat ng sakatauhan, nilikha ng Allah si Jesus sa pamamagitan ng ina na walang ama. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Verily, the likeness of Jesus in the sight of Allah is the likeness of Adam. He created him from dust, then he said to him, Be, and he was. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 39. Sa makatuwid, ang nag-iisang tunay at tanging lumikha, ang Allah, ay hindi maaring lumikha ng isa pang Allah. Ang anumang bagay na kanyang lilikhain ay magiging isang nilikha lamang. Hindi maaaring likhain ang Allah. Siya ang lumilikha at hindi siya ang nililikha. Ang sinumang taong sumamba sa mga nilikha ng Allah ay inililigaw niya mismo ang kanyang sarili. Sa Islam, ang sinumang sumamba sa mga nilikha ng Allah ay walang kapatawaran para sa kanila at sila ay mananatili sa impyernong apoy magpakailanman. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. If there were in the heavens and the earth other gods besides Allah, there would have been ruined in both. But glory to Allah, the Lord of the throne, above what they attribute to Him. Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse 22. Na ang sinumang sumamba sa iba, maliban sa nag-iisang tunay at tanging Diyos na ito, o ang sinumang maglagay ng katambal sa Kanya, o ang sinumang maghanay ng iba, bilang kapantay niya, sa Kanyang pagiging isang ganap na Diyos, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. No son did Allah beget, nor is there any God along with Him. Behold, each God would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others. Glory to Allah, He is free from the sort of things they attribute to Him. Surah Al-Mu'minun, chapter 23, verse 91. ang sinumang sumamba sa mga nilikha lamang niya, ang sinumang tao na sumamba mismo sa kanyang sarili, sa pamagitan ng kanyang pagmamataas, pagtalikod, at hindi pagbibigay ng pansin sa paghamon at babala at sa kanyang mga salita, ang sinumang tao na sumamba sa kanyang kapwa-tao, sa kanilang lahat, ay walang kapatawaran. Ang kanilang magiging tahanan sa kabilang buhay ay impyernong apoy. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah forgives not the sin of joining other gods with Him, but He forgives whom He pleases other sins than this. One who joins other gods with Allah has strayed far away from the right. Surah Al-Nisa, chapter 4, verse 116. Believing in the prophets and messengers and their messages,
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sabihin mo sa kanila, naniniwala kami sa nag-iisang tunay at tanging Diyos na siyang lumikha, ang Allah, sa wikang Arabic. Naniniwala kami sa anumang inihayag sa amin, sa anumang inihayag kay Abraham, kay Ismael, kay Isaac, kay Jacob, at sa 12 angkan. Naniniwala kami sa aklat na ibinigay kay Moses, sa aklat na ibinigay kay Jesus, sa aklat na ibinigay sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Wala kaming ginawang pagkatangi sa pagitan ng isa at ng iba mula sa kanilang lahat. At sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah, sa Kanya, isinusuko namin ang aming sarili. Ang isang Muslim, bago siya tawaging isang Muslim, kinakailangang sumunod muna siya at maniwala sa tunay na mensahe ni Jesus. Ang isang Muslim, bago siya maging isang Muslim, kinakailangan na sumunod muna siya at maniwala sa tunay na mensahe ni Noah, sa tunay na mensahe ni Abraham, sa tunay na mensahe ni Moses. Sa madaling salita, ang isang Muslim, bago siya maging ganap na isang Muslim, kinakailangang sumunod muna siya at maniwala kay Jesus, kay David, kay Moses, kay Abraham, kay Noah, at sa lahat ng mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah, alayhimus salatu wassalam, sumakanilang lahat ang kapayapaan. Messengers of Allah, chosen by Allah, to guide us to the righteous path and to obey Allah. Messengers of Allah, chosen by Allah, to guide us to the righteous path and to obey Allah. They are only messengers, they are human beings. They are only messengers, they are human beings. Came to make the world a happy place and peaceful to live in. Came to make the world a happy place and peaceful to live in. Messengers of Allah, chosen by Allah, to guide us to the righteous path and to obey Allah. Messengers of Allah, chosen by Allah, to guide us to the righteous path and to obey Allah. Adam was the first, Muhammad was the last. Adam was the first, Muhammad was the last. Came with guidance. Hindi siya tatawagin na isang tunay na Muslim kapag mayroon siyang tinanggihan sa alinman sa kanila. Silang lahat ay pinaniniwalaan at maging ang kanilang mga banal na kasulatan. Sinusunod at iginagalang sila ng pantay-pantay dahil sila ay isinugo ng Allah ng may iisang mensahe lamang. Maaari ba kitang matanong? Sabihin mo nga sa akin ng maliwanag kung paano kayo naniniwala sa lahat ng mga propeta at sa kanilang mga mensahe? Kami ay naniniwala na sila ay pinadala lamang ng nag-iisang Allah at ang Allah ay nagbigay sa kanilang lahat ng iisang mensahe. Kahit na sila ay pinadala sa iba't ibang lugar, panahon at lahi, lahat sila ay nagturo ng pagsamba sa nag-iisang tunay at tanging Diyos at sundin ang kanyang utos. Ito ang kapahayagan sa banal na Quran. Islam, the religion of all.